Pag ang isang bata po ay malungkot at gusto niyang umiyak, kanino po siya pupunta? Pupuntahan niya, sigurado, yung kanyang ina, o yung kanyang lola, o yung kanyang yaya. Pag ang isang babae, ang isang ina, siya ang malungkot at gusto niyang umiyak, kanino siya pupunta? Sinong lalapitan niya? Pupuntahan niya din yung kanyang ina, yung kanyang magulang, o baka puntahan niya yung kanyang mga kakumare, yung kanyang mga kaibigan, para mailabas yung kanyang sakit ng loob, yung kanyang lungkot, doon pwede siyang umiyak. Pero ito yung tanong, paano naman pag ang lalaki, siya ang malungkot at gusto niyang umiyak? Sa tingin niyo po, sino yung pupuntahan niya? Kanino niya bubuksan yung lungkot ng kanyang puso, yung sakit ng kanyang damdamin? Kanino niya pwedeng ipakita yung kanyang kahinaan? Sinong pwedeng iyakan niya? Di po ba wala? Kami mga lalaki, wala kaming mapuntahan, wala kaming mapagsabihan. Pag kami ay may problema, pag kami ay nalulungkot, pag gusto naming umiyak. Gusto mong makitang umiyak ang lalaki? Painumin mo muna, palasingin mo. Gusto mong makitang humagulgol ang lalaki? Pabayaan mo munang matalo sa sugal, maubos ang pera, para makita mo mag-breakdown siya. Kami po kasi mga lalaki, pinalaki, na dapat palagi kaming malakas, matatag. Huwag magpakita ng kahinaan. Para pag ang isang lalaki umiiyak, hindi bagay. Kaya nga pag malungkot kami, kinikimkim, tinatago. Yun po yung malungkot na kwento. At kaya naman, isang dahilan yan bakit yung mga pinakamaraming nagda-drugs, lalaki. Isang dahilan yan bakit pinakamarami sa mga nalululong sa alak, lalaki. Isang dahilan yan bakit pinakamarami na nalululong sa pornografiya, mga lalaki. Bakit napakarami sa mga nalululong sa bisyo, sa sugal, mga lalaki? Kasi diyan inilalabas yung kanilang frustration. Diyan nilalabas yung kanilang depression, yung kanilang lungkot. Dinadivert, hindi kasi maamin, hindi kasi maipakita yung kanilang lungkot. Hindi sila makaiyak. At pag sila ay nalulunod na sa patong-patong na problema, dala ng bisyo, doon mo palang makikita, iiyak ang lalaki. Yan yung malungkot na kwento. Pero ang mabuting balita, sinasabi sa atin ng Ebanghelyo, meron kang pwedeng puntahan para sabihin mo yung iyong lungkot. Meron kang pwedeng puntahan para iiyak mo yung sakit ng iyong puso, yung iyong hinagpis, yung iyong pagdurusa. Pwede mong buksan sa Kanya. Kanino? Kay Jesus. Dahil sabi ng ating Ebanghelyo, pagkatapos daw pinatay itong si San Juan Bautista, itong kanyang mga disipulo, mga alagad, kinuha yung kanyang katawan, inilibing at agad-agad pinuntahan si Jesus para sabihin sa kanya. They went to Jesus and told Jesus all about it. Sinabi kay Jesus, hindi lang para ikwento, ibalita, pero pinuntahan nila si Jesus para umiyak, para buksan ang kanilang masakit na karanasan. Dahil alam nila, maiintindihan sila ni Jesus. Kahit naman po si Jesus, pag meron siyang nararanasan na lungkot, anong ginagawa niya? Siya'y nagdarasal. Siya'y dumidiretso sa kanyang ama. Jesus spends time in prayer. Kaya nga po, before we go to the phone, let us go to the throne. Remember that. Bago mo tawagin kung sino-sino ba ang gusto mong tawagin, kausapin, ang tanong, kinausap mo na ba ang Panginoon? Sinabi mo na ba sa Diyos? Huwag tayong mahiya, huwag tayong mag-alingana. Nabuksan natin yung ating sarili sa Diyos dahil naiintindihan niya. At pagkatapos natin buksan sa Diyos ang mabuting balita, siyang makakapagbigay ng kapayapaan sa atin. Ano ba yung mga matagal na nating tinatago sa ating puso? Ano yung ating mga lungkot na ayaw nating malaman ng ibang tao? Ano yung bigat at sakit na hanggang ngayon bit-bit natin? Umabit tayo kay Jesus. Sa Kanya natin sabihin, kung gusto mo, umiyak ka sa Kanya. Naiintindihan at damhin mo ang yakap ng Diyos.